Magandang umaga sa ating lahat mga kabarangay na nanonood sa ating palatuntunan ang Don Robert Ramiro Live. Na siyang maghahatid sa inyo ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga isyong panlipunan. Ito ay maaari ninyong kaiinisan at maaari din naman ninyong kagigiliwan sapagkat babatikusin natin sa palatuntunang ito ang mga tiwaling lingkod bayan. At pupurihin din natin ang mga nagsiservisyo ng tapat. I love it! You guys are so great! Sa sambayanang Pilipino. Wala tayong palalagpasin, napapaboran o kikilingan sa mga karakter na napapaloob sa daloy ng mga impormasyon sa programang ito. Bueno, naghanda na ang bakuna, ang hiringgilya na magbabakuna para mangimay. Ang mga masasagasaan sa gagawin nating pagtalakay sa paksa natin ngayong umaga. Sapagkat good news. Good news. Oh, bakit ka tawa ng tawa? Good news nga. Ang good news ay sapat na supply ng langis sa bansa. Ang bad news naman ay hindi. Hindi ba? Hindi raw. Hindi, wag nating gaganunin. Ang bad news, normal ang supply, subalit mataas ang presyo ng langis sa merkado. Yan ho ay kinumpirma mismo ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Sapagkat ayon sa kanya ay sapat at stable ang supply ng langis sa Pilipinas. Sa kabilaan niya ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Kita nyo na. Nagkakabarilan doon, nagkakahulugan ng bomba na nagdudulot ng pangamba sa global market. Sa isang panayam sa programang 2x2 ng aking mga kakusa na sina Jerry Baha at Anthony Taberna, magkakasama kami dati, yung mga ito sa Eagle Broadcasting Network, sa DCEC at Net25. Kumusta na kayo? Kumusta na kayo mga kakusa? Bueno, patuloy tayo. Ipinaliwanag kasi ni Commissioner Nepomuceno ang ano yung kanyang ipinaliwanag? Ito ba ay good news? Ito ba ay bad news? Na base sa opisyal na datos ng Bureau of Customs
Hindi ito datos ng Pulse Asia o kaya naman datos ng manghuhula sa Senado. Ay, nako. Kundi ito'y datos mismo ng Bureau of Custom na sinasabi normal. Ano? Normal ang dami ng langis na pumapasok sa bansa. Normal pala eh. Normal pala eh. Bakit? Ang ibig bang sabihin na totoo ang hinala ni na Senador Rodante Marcoleta at Win Gatchalian na self-inflicted ang oil crisis na umiiral sa bansa? Sino ang mga abnormal na nagsasabi na nasa krisis sa langis ang bansa ni Juan? Dami silang nakambaka. Ay, naglagda pa nga ng mga batas ang presidente, si Pangulong President Ferdinand Marcos Jr., yung RA 8479 at Executive Order o EO 110 para sagutin at pakalmahin ang mga nag-aalbruto na taas presyo na umaatikabo sa merkado. Yung mga nasa paligid ng presidente kay Pangulong BBM Jr., iluluko nyo ba yung presidente natin? Ha? Niluloko nyo ba? Hindi ba kayo nagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa daloy ng mga pumapasok na supply ng langis sa bansa natin? Ha? Nagkandara pa na yung mama sa kung paano masolusyonan yung problema natin sa langis. Andyan na yung nilagpaglagda ng mga batas nang dahil sa kakulangan niya ng impormasyon anti-clear. Saan ka na? Sabi mo kasi wala man tayong krisis ng langis eh. Tapos kinabukasan, nung gabi, pinirmahan yung EO. Pinabla. Ako. Niluloko nyo lang ang presidente natin eh. Ha? Patulog-tulog kayo eh. Ay nako. Sabi kasi ni Commissioner Nepomuceno, wala pang indikasyon ng kakulangan ng supply ng krudo at gasolina. Gigigil na naman ako sa inyo. Kayo ha? Kayong mga inutil, dapat itong para sa inyo. Yung mga opisyal ng Department of Energy, na-commission ba kayo ng mga oil companies? Dahil tama ang sabi ni Senador Win Gatchalian, sobra-sobra ang taas ng presyo ng langis. Si Commissioner Nepomuceno na mismo ang naglatag o naglabas ng datos na umaabot sa 4,035,143 metriko tonelada ng langis. Ha? O nawawala na naman. Kita mo na? 4,000,000
o 35,143 metric tons ng import oil ang ini-import ng Pilipinas na mas mataas ng 315,833 metric tons kumpara sa parehong taon noong 2025. Sino ang sasalungat sa datos ng Commissioner Nepomuceno? Sino? Itong sasalubong. Yan ang sasalubong talaga. Sasalubungin talaga. Sapagkat mantakin ninyo mga kababayan ko, mas marami pa ang naaangkat ngayon ng langis kaysa nakaraang taon. Meron bang aapila sa datos na yan na inilabas ni Commissioner Nepomuceno? Meron ba? Okay. Ano sa palagay mo, ESPN? Ano ba sa palagay ninyo? May emergency power na ang presidente. May EOEO pa. I love it! You guys are so great! Lumalabas yung mga tao sa lansangan. Kakaunti na ang bumabiyahe ng mga public utility transport dahil sa napakataas na presyo ng gasolina. Hindi nyo ba nakikita? Tingnan nyo sa screen yung larawan, no? Halos wala nang masakyan. Ano? Ilabas ang power! Huwag yung kilikili. Ipatawag ang mga negosyante ng langis. May executive power na ang DOA. Meron ng legislative power. Ano ba yun? Meron ng basta power. Ay, naku. Ipatawag ang mga negosyante ng langis at bawasan ng maleta, hindi. Para sa mga congressman. At mga pinili lang sila, yung mga senador at ba't ibang tauhan ng mga ahensya ng gobyerno, ang malitang yan. Ang malita. Ibig sabihin ni Don Robert, padalhan ng subpena dosis tikom. Ang mga oil companies. Ay, mali. Wala tayo sa Senate Committee. Wala tayo sa committee, tawag dito. At dyan sa Senado. May tawag dito eh. Yung korte dyan, impeachment court. Yun lamang na may karapatan o may kapangyarihan para mag-issue ng subpoena dosis tikom. Ay, nako. Gigil na naman ako. Okay. Ang sinasabi nitong si Commissioner, wala po tayong krisis pagdating sa volume o supply ng krudo o langis. Naintindihan nyo? Maliwanag? Wala po tayong krisis pagdating sa volume o supply ng langis. Ano pa? Hindi pa dapat umangat ang presyo nito. Kitang-kita nyo na, Kitang-kita nyo na, Yan. May nagkomento na. Ang kapag-anak niya, si Kuyang Nelson Kabamalan. Kita nyo na? Sa kabilaan niya,
kabila ng good news. Ang layunin ng ahensya ng Bureau of Custom ay masiguro na manatiling sapat ang supply ng langis sa bansa at maiwasan ang biglang pagtaas ng presyo na makakaapekto sa transportasyon, sa negosyo, sa pang-araw-araw na gastusin ng bawat Pilipino. Nakita niyo na, napakagandang layunin ng Bureau of Custom. Sumasang-ayon ka ba dito, Boss Alan Bordios? Sang-ayon ka ba dito, Boss? Sino si Boss Alan Bordios? Siya po yung publisher ng Diaryo Kasado at CEO ng TBS RMM News, Diaryo na TV pa. Naging si Boss Arnold Aceveda Namuko na nabubulol na nag-broadcast. Si Win Lawson, veterano at batikang reporter broadcaster naman. At mga kako-alma mater ko sa Bukidnon National School of Home Industries batch 1976-77 gaya ni Nafara Gagarani, Marian Barbosa, Catherine Hamis, Rose Batiskis, Winlin Reyes, at Wilfredo Fred Gutierrez. Mga ano yan, hindi yan mga pasaway, hindi yan liability ng lipunan, kundi mga asset. Yung binanggit ko sa uli, sundalo yan. Soldier, a retired soldier na itong si Fred Gutierrez. At ang inyong nakadaupang palad sa palatuntunang ito ng Don Robert Ramiro Live, yours truly, Don Robert Ramiro. I love it! You guys are so great!